Yung writer ng story na to, naka-experience siya ng heartbreak 9 years ago. He was so devastated. First love niya kasi yun. Para makamove on, nag-aral siya mag-drive at bumili ng car niya. Yung car ay second-hand automatic car. The model was an old Mazda car. First week pa lang sa kanya ng car, okay naman lahat, wala namang problema. Nai-enjoy niya pa. Kung first time tayo nagkaroon ng kotse, i-enjoy talaga natin. Nag-umpisa lahat ng mga paranormal encounters niya pagtungtong ng second week. Madalas siyang nawawala ng preno. Minsan din habang nag-drive siya, nag-on ng kusa yung radyo ng sasakyan. Ayaw naman nating mag-isip masyado ng mga kababalaghan or masama about our cars. Siyempre, 2 weeks pa lang yung kotse mo. So, hindi niya inisip na kung ano man yon, and what he was thinking that time is second hand na kasi yung kotse. Plus, luma na talaga. Isang gabi, nag-drive siya pa uwi, galing siya sa gimikan. And of course, kahit sino naman no, pag bago yung car, kung may pupuntahan tayo, i-drive natin yung kotse natin. Habang nagda-drive siya pa uwi, napasilip siya sa rear view mirror or dun sa mirror sa taas. Halos mamatay siya sa nakita niya. Nagtayuan lahat ng balahibo niya, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. May nakita siyang nakaupong tao sa likod niya. So sobrang gulat niya, napa-full brake siya. Imagine nagda-drive ka ng full speed, tapos biglang nag-full brake ka dahil sa nakita mo. Paglingon niya, wala namang tao. Akala niya huling araw na niya nung gabing yun. Akala niya mamamatay na siya, pero buti na lang naka-seatbelt siya. Nung nilingon niya na wala namang tao, ginawa niya, nagdasal na lang siya para mapanatag yung loob niya. After nung experience na yon, after nung gabing yun, nagsunod-sunod na yung mga pangyayaring nakikita niya yung taong nakaupo sa likod. Madalas nakikita niya lalaki, may mukha ng tao, may bigote, pero hindi naman nakatingin sa kanya. Saan kaya nakatingin yung lalaki? Sa bintana? Sa kalsada? Or hindi niya pa na-realize na patay na siya at nakatingin siya sa kalsada, isip niya nagda-drive pa siya para hindi na siya maaksidente ulit. Most probably, tayong lahat iisipin natin, baka na-aksidente siya sa coaching yun, wala tayong clue, hindi natin alam. Akala niya siya lang nakakakita noon, iniisip niya palagi pagod lang siya. Pero na-confirm niya na hindi lang siya yung nakakakita ng lalaki. Nung isang araw, tinanong siya ng kaopisina niya kung sino yung lalaking nakaupo lagi sa likod niya. Hindi lang isang beses nakita, 2. After nung araw na tinanong siya nung ka-office mate niya, naghanap na agad siya ng buyer na sasakyan, binenta niya. Nung tinignan ng bumibili, nagulat siya sa sinabi ng buyer. Wala na daw yung original parts ng sasakyan at tinanong siya, hindi ka ba na-aksidente kasi bago na yung mga parts ng sasakyan mo? And doon siya kinilabutan ng todo. Kung ako yung owner ng sasakyan, hindi na siguro kung mapapakali, hanapan ko na ng buyer or worst, kailangan ko na siyang i-dump. Kasi hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang tagalan. Araw-araw i-drive ko yung kotse ko at araw-araw may sumasabay na pasahero sa likod ko. Kung ikaw yung may-ari at driver ng sasakyan, at one night, nagda-drive ka, may makikita kang tao sa likod mo. Makikita mo yung lalaking nakaupo, may bigote, pero hindi naman nakatingin sa'yo. Aalamin mo ba yung history ng sasakyan, or ibibenta mo na lang agad? By the way, itong story na to ay from Manila Encounters. Here are the screenshots. You can pause the video to read it for yourself. If you also have horror stories like this, you can message me on Instagram. You can share your stories to me there, and I would happily share it here if you would approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more.